Mga kaibigan, kapatid, napag-isipan mo ba ang mga misteryo na nasa kabila ng belo ng pagkakaroon ng mundong ito? Ngayon, pinag-uusapan natin ang isang katanungan na pinukaw ang parehong kagilahilalas at pag-aalala, ano ang mangyayari sa mga naang mga katawan ay nabawasan sa abo sa magandang araw ng paghuhusga? Ang mga banal na kasulatan ay nagsasalita tungkol sa dagat na sumusuko sa mga patay, ang lupa ay nagbubunga ng mga naninirahan, at ang alikabok na nagbabalik ng mga hiniram na form. Ngunit ano ang mga natupok ng apoy? Ang pangwakas na kapalaran ng cremated ay naiiba sa mga inilatag upang magpahinga sa mundo. Galugarin natin ang malalim na tanong na ito, na ginagabayan ng karunungan ng banal na kasulatan at ang walang tigil na katotohanan ng walang katapusang kapangyarihan ng Diyos. Ang mismong pag-iisip ng mahusay na araw ng paghuhukom ay maaaring punan tayo ng isang kamangha-mangha at marahil, isang ugnay ng pagtataksil. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na kaalaman, nakikita ang simula at wakas. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Isipin ang eksena, ang langit at ang lupa tulad ng alam natin na lumipas sila. Ang mayayaman at mahihirap, ang hari at ang pulubi, lahat ay tumayo sa harap ng lumikha, ang kanilang buhay ay nahiga. Binuksan ang mga libro, na inihayag ang bawat kilos, bawat pag-iisip, bawat lihim na motibo. Hindi ito isang araw para sa mga dahilan, ito ay isang araw ng pagbibilang, isang araw ng katotohanan. Ito ay isang araw na hinihiling na isinasaalang-alang natin ang ating buhay sa ilaw ng kawalang hanggan. Ang Biblia ay hindi pantay na nagsasaad na magkakaroon ng isang universal na pagkabuhay na mag-uli. Ito ay hindi lamang isang muling pagkabuhay ng matuwid, ito ay isang muling pagkabuhay ng lahat na nabuhay. Ang dagat ay isusuko ang mga patay nito, ang lupa ay magbubunga ng mga naninirahan, at kahit na ang alikabok ay ilalabas ang mahalagang pasanin nito. Ang kahangahangang kilos na ito ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng oras tulad ng alam natin, ang pagtatapos ng kasaysayan, at ang madaling araw ng kawalang hanggan. Ang grand event na ito ay hindi nakakulong sa mga tiyak na kasanayan sa paglilibing. Ito ay sumasaklaw sa bawat kaluluwa, bawat buhay na nabuhay. Ngayon, tugunan natin ng direkta ang tanong ng cremation. Ang ilan ay maaaring mag-alala na ang pagkalat ng abo kahit papaano ay nagpapaliit sa posibilidad ng muling pagkabuhay. Ngunit ang aking mga kaibigan, nais kong tiyakin sa iyo na ang gayong mga saloobin ay walang batayan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay lumampas sa mga limitasyon ng ating pag-unawa. Para sa Diyos, walang nawala, walang butil, walang atom, nakatakas sa kanyang banal na pagkakahawak. Siya na bumubuo sa amin sa sinapupunan, siya na nakakaalam ng bilang ng mga buhok sa ating mga ulo, ay may kapangyarihang muling itaguyod ang ating mga katawan, anuman ang kanilang kasalukuyang estado. Malinaw na ito ng Biblia, lahat ay babangon. Ang pamamaraan ng ating pag-alis sa lupa kung sa pamamagitan ng natural na pagkabulok ng katawan o sa pamamagitan ng apoy ng cremation ay hindi binabago ang banal na plano ng muling pagkabuhay. Ang kilos ng cremation, sa kakanyahan, ay nagpapabilis lamang sa natural na proseso ng pagbabalik sa alikabok. Ang aming mga pisikal na katawan ay pansamantalang mga sasakyang dagat, mga pagpapahayag ng ating walang hanggang kaluluwa. Ang katawan ay isang tolda, isang pansamantalang tirahan para sa espiritu. Ito ang nangyayari sa loob ng tolda na iyon, ang buhay ay nanirahan sa loob nito, ang mga pagpipilian na ginawa, ang pag-ibig na ipinakita, at ang pananampalataya ay yamakap, na sa huli ay matukoy ang ating walang hanggang kapalaran. Ang pisikal na katawan, buo man o nabawasan sa abo, ay walang kinalaman kung tatanggapin ba o hindi ang espiritu na yun sa walang hanggang yakap ng Diyos. Ito ang estado ng ating kaluluwa, ang kalagayan ng ating mga puso, na tunay na mahalaga. Ang aming mga labi sa lupa ay isang pansamantalang pag-aalala, sapagkat sa huli ay lumilipas sila. Ang ating tunay na buhay, ang ating buhay na walang hanggan, ay nasa kabila ng mga limitasyon ng ating mortal na anyo. Sa makatuwid, ang mga pagkabalisa na nakapalibot sa cremation at ang epekto nito sa pagkabuhay na mag-uli. Ituon ang pansin sa mas mahalagang aspeto ng iyong buhay, ang iyong relasyon sa Diyos, ang iyong mga aksyon sa iba, at ang pangkalahatang tilapo ng iyong espiritual na paglalakbay. Isipin ang talinghaga ng mga talento, hindi ito tungkol sa lalagyan, ngunit ang nilalaman sa loob.
Ang iyong katawan ay ang lalagyan, ang iyong buhay, ang iyong mga pagpipilian, ang iyong pananampalataya, ito ang mga talento na ipinagkatiwala sa iyo. Paano mo ito ginamit? Malinaw mo ba silang namuhunan, na bumubuo ng pagbabalik para sa kaharian ng langit? O inilibing mo ba sila, pinapayagan silang manatiling hindi produktibo? Isaalang-alang ang buhay ng isang tapat na lingkod, marahil isang misyonero na gumugol ng kanilang buhay na kumakalat ng ebanghelyo sa mga liblib na sulok ng mundo, na nahaharap sa kahirapan at pag-uusig. Ang pamamaraan ba ng kanilang pangwakas na disposisyon, burial o cremation, mabawasan ang halaga ng kanilang walang tigil na debosyon? Ganap na hindi. Ang kanilang walang hanggang gantimpala ay magiging naaayon sa kanilang katapatan, hindi sa paraan ng kanilang pag-alis sa lupa. Katulad nito, ang buhay ng isang mayaman na individual na nag-hoard ng kanilang kayamanan, pinapabayaan ang mga pangangailangan ng mahihirap at marginalized, ay hindi matubos sa pamamagitan lamang ng pag-unturned sa isang maluho na libingan. Ang kanilang pangwakas na paghuhusga ay sumasalamin sa mga pagpipilian na kanilang ginawa, ang buhay na kanilang nabuhay, hindi alintana kung paano hawakan ang kanilang pisikal na katawan pagkatapos ng kamatayan. Lumipat tayo sa kabila ng mababaw na mga alalahanin ng mga kaugalian sa lupa at masuri ang mas malalim na kahulugan ng ating pag-iral. Ang pagkabuhay na mag-uli ay isang pangako ng pag-asa, isang testamento sa walang hanggan na pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang pangako na lumilipas sa mga limitasyon ng ating pisikal na katotohanan, na nag-aalok ng isang hinaharap na lampas sa aming mga ligaw na haka-haka. Ito ay isang hinaharap kung saan ang mga pagkadilim ay naiwan, pinalitan ng isang perpektong pagkakaisa, isang perpektong unyon sa ating tagalikha. Ito ang tunay na focus ng ating buhay, hindi ang mabilis na kalikasan ng ating mga pisikal na katawan. Hayaan ang mga pagkabalisa na nakapalibot sa kamatayan at ang mga pisikal na pagpapakita nito ay kumukupas sa background, pinalitan ng isang masigasig na pangako sa pamumuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa walang hanggang gantimpala na naghihintay sa atin. Isipin ang mga nauna sa atin, ang mga taong buhay ay humipo sa atin sa malalim na paraan. Naaalala mo ba ang mga ito sa paraang itinapon ng kanilang mga katawan, o para sa pag-ibig na ibinahagi nila, ang kabaitan na ipinakita nila, ang epekto nila sa mundo? Ito ang huli na tunay na mahalaga, hindi ba? Ito ay ang mga tunog ng kanilang buhay, ang mga ripples na nilikha nila sa lawa ng kawalang hanggan, na magpapatuloy na sumasalamin ng matagal matapos ang kanilang mga pisikal na forma ay bumalik sa alikabok. Sikapin nating mabuhay ang mga buhay na lumikha ng mga positibong ripples, buhay na hindi maaalala hindi para sa mga detalye ng ating pag-iral sa lupa, ngunit para sa pag-ibig at pakikiramay na pinalawak natin sa iba. Tumutuon tayo sa walang hanggan, sa walang hanggang pamana na nais nating iwanan, sa halip na sa pansamantalang kalikasan ng ating mortal na likid. Ang pagkabuhay na mag-uli ay isang pangako ng kapritsyo, isang pagpapanumbalik ng kung ano ang nawala, isang muling pagsasama sa banal. Hayaan itong maging angkla ng ating pananampalataya, ang gabay na prinsipyo ng ating buhay. At sa gayon, ang aking mga kaibigan, nahanap natin ang ating sarili sa gitna ng bagay na ito. Ang mga pagkabalisa na nakapalibot sa kamatayan, ang takot sa hindi alam, ang mga alalahanin tungkol sa pisikal ito ay ngunit ang mga anino na itinapon ng maliwanag na ilaw ng buhay na walang hanggan. Ginagambala nila tayo mula sa totoong layunin ng ating pag-iral, ang paglalakbay patungo sa isang mas malalim na koneksyon sa banal. Dapat nating malaman na makita ang lampas sa belo ng dami ng namamatay, upang makita ang walang hanggang katotohanan na sumasailalim sa lahat ng nakikita at karanasan natin. Mag-isip ng isang kahangahangang puno ng oak, ang mga ugat nito ay matatag na nakabase sa lupa, ang mga sanga nito ay umaabot patungo sa kalangitan. Ang mga dahon ay maaaring mahulog, ang mga sanga ay maaaring malalanta, ang puno ng kahoy ay maaaring sa huli ay mabulok, gayunpaman ang kakanyahan ng oak, ang lakas ng buhay nito, ang likas na kalikasan, ay nagpapatuloy. Nabubuhay ito sa pamamagitan ng mga acorn na ginawa nito, sa pamamagitan ng mga bagong saplings na sumisibol, na nagdadala ng genetic code nito, ang kakanyahan nito, sa hinaharap. Sa parehong paraan, ang ating mga pisikal na katawan ay pansamantalang mga sisidlan, ngunit ang ating mga kaluluwa, ating espiritu, ay walang hanggan. Ang mga ito ay mga buto ng kawalang hanggan, na nakatanim sa mayabong na lupa ng pag-ibig ng Diyos, na nakalaan upang mamulaklak sa mga hardin ng paraiso.
Isaalang-alang ang mga artista sa buong kasaysayan, ang mga naiwan sa mga obra maestra na patuloy na nagbibigay inspirasyon at magtaas ng maraming siglo mamaya. Michelangelo, Da Vinci, Rembrandt ang kanilang mga pisikal na katawan ay matagal nang bumalik sa alikabok, gayunpaman ang kanilang mga nilikha ay nananatili, isang testamento sa kanilang henyo, kanilang pagnanasa, ang kanilang debosyon. Ang kanilang pamana ay nabubuhay, hindi sa paraan ng kanilang pag-alis sa lupa, ngunit sa epekto ng kanilang trabaho sa mundo. Ito, ang aking mga kaibigan, ay ang tunay na sukatan ng isang buhay na maayos. Hindi ito ang akumulasyon ng mga material na pag-aari, o ang mga accolade na natanggap sa buhay ng isang tao, ngunit ang walang hanggang pamana ng pag-ibig, pakikiramay, at pagkamalikhain na tunay na mahalaga. Sikapin nating lumikha ng ating sariling mga obra maestra, hindi sa brush at pait, ngunit sa mga tool ng kabaitan, empatiya, at pananampalataya. Ipinta natin ang mundo na may masiglang kulay ng pag-ibig at pakikiramay, pag-sculptan ng ating buhay sa mga gawa ng sining na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Hayaan nating isulat ang mga symphony ng kabaitan, naglalaro ng mga melodies ng pag-asa at pagpapagaling, na lumilikha ng mga pagkakaisa ng kapayapaan at pag-unawa. Buuin natin ang mga katedral ng pananampalataya, malakas na mga haligi ng pag-ibig at debosyon, mga istruktura na tatayo sa pagsubok ng oras, nagtitiis ng matagal pagkatapos na lumipas mula sa mundong ito. Ito ang tunay na pamana na dapat nating pagsisikap na iwanan, isang pamana na higit na nagtitiis kaysa sa anumang bantayog na panglupa. Ito ang tunay na pokus ng ating buhay, hindi ang mabilis na mga alalahanin ng ating mortal na likid, ngunit ang walang hanggang tapestry ay hinabi natin sa ating mga aksyon, ating mga salita, at ating mga gawa. Yakapin natin ang hamon na ito ng may lakas ng loob at pananampalataya, alam na ang panghuli gantimpala ay naghihintay sa atin, isang gantimpala na lumilipas sa lahat ng mga limitasyon at pagkadilim. Ang pagkabuhay na maguli ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang katotohanan, isang hinaharap na naghihintay na yakapin. At sa gayon, ang aking mga kaibigan, nahanap natin ang ating sarili sa pag-unawa ng pag-unawa. Nabanggit namin ang tungkol sa ang walang katapusang kakanyahan, pamana ng artist, ang walang hanggang kapangyarihan ng paglikha. Ngunit paano natin nilalapat ang pag-unawa na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano natin habi ang walang hanggang tapestry na ito, ang obra maestra ng isang buhay, thread sa pamamagitan ng thread? Nagsisimula ito, naniniwala ako, na may hangarin. Hindi isang mabilis na hangarin, isang nais na bamulong sa hangin, ngunit isang malalim, matatag na pangako upang mabuhay ng isang layunin. Ano ang iyong layunin? Anong apoy ang sumunog sa loob ng iyong kaluluwa, hinihimok ka? Ito ba ay upang alagaan at protektahan? Upang lumikha at magbigay ng inspirasyon? Upang pagalingin at ginhawa? Ano man ang iyong layunin, yakapin ito ng lubusan, hayaan itong maging gabay na bituin na nagpapaliwanag sa iyong landas. Isaalang-alang ang mapagpakumbabang pukyutan, masigasig na pagkolekta ng pollen, na hindi sinasadya na nag-aambag sa pagpapalaganap ng buhay mismo. Hindi nito pag-isipan ng engranding pamamaraan ng mga bagay, ginagawa lamang nito ang gawain nito, na hinihimok ng likas na katangian, gayunpaman ang mga pagkilos nito ay nag-aambag sa mas malaki, magkakaugnay na web ng pagkakaroon. Sa parehong paraan, dapat nating hanapin ang ating sariling pollen, ang ating sariling natatanging kontribusyon sa mundo. Ano ang tanging asterisk maaari mong alok? Anong natatanging mga regalo, talento, at karanasan ang mayroon ka na maaaring pagyamanin ang buhay ng iba? Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong individual na kontribusyon. Isipin si Ina Teresa, isang babaeng nakatuon sa kanyang buhay sa paglilingkod sa pinakamahirap sa mahihirap. Ang kanyang mga aksyon, na tila maliit at hindi gaanong mahalaga sa malaking sukat ng mga bagay, ay may malaking epekto sa hindi mabilang na buhay. Hindi niya kailangan ng mga engranding kilos o labis na mga pagpapakita, ang kanyang simpleng gawa ng kabaitan, ang kanyang walang tigil na pakikiramay, ay sumasalamin sa isang kapangyarihan na lumampas sa mga limitasyon ng kanyang pisikal na pagkatao. Ito ay sa mga maliliit, pang-araw-araw na kilos na tunay na inihayag natin ang kakanyahan ng ating mga kaluluwa. Isang mabait na salita, isang kamay na tumutulong, isang tainga ng pakikinig, ito ang mga blok ng gusali ng isang buhay na maayos.
Ang mga ito ay ang mga thread na naghahabi ng kahangahangang tapestry ng ating pag-iral, na lumilikha ng isang pattern ng kagandahan at pag-ibig na magtitiis ng matagal pagkatapos na mawala tayo. Hindi ito upang sabihin na dapat nating baliwalain ang mga hamon at paghihirap sa buhay. Sa katunayan, sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng kahirapan na tunay nating natuklasan ang lakas at pagiging matatag ng ating mga espiritu. Isipin ng sculptor na nagpapachisel sa isang bloke ng marmol, matiyag ang isiniwalat ang kagandahang nakatago sa loob. Ang buhay din ay isang proseso ng pag-sculpting, ng pag-alis ng mga pagkadilim, na inilalantad ang obra maestra na nasa loob natin. Ang mga pagsubok at pagdurusa na kinakaharap natin ay ang mga tool na humuhubog sa atin, pinino ang ating pagkatao, pagpapalakas ng ating pananampalataya, at sa huli ay umahantong sa atin na mas malapit sa ating tunay na sarili. Kaya, yakapin natin ang mga hamon, mga pag-aalsa, at ang mga kawalan ng katiyakan na may katapangan at pananampalataya. Tingnan natin ang mga ito hindi bilang mga hadlang upang malampasan ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglaki, para sa pag-aaral, para sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa engranding pamamaraan ng mga bagay. Sapagkat ito ay nasa kahirapan na ang tunay na lakas ng ating mga espiritu ay hinuhulaan, at nasa harap ng mga hamon na natuklasan natin ang walang katapusang kapangyarihan ng ating pananampalataya. Tandaan, ang paglalakbay mismo ay ang patutunguhan. Ang bawat hakbang na ating ginagawa, ang bawat hamon na ating napagtagumpayan, ay nagpapalapit sa atin sa tunay na gantimpala, ang walang hanggang pagyakap sa pag-ibig ng Diyos. At ang paglalakbay na yun, ang aking kaibigan, ay bihirang isang tuwid na linya. Asahan ang mga detour, asahan ang hindi inaasahang bagyo, asahan ang mga sandali kung saan mo pinag-uusapan ang iyong landas, ang iyong layunin, maging ang iyong katinoan. Iyon ay perpektong normal, mag-isip ng isang ilog na inukit ang daan sa pamamagitan ng isang saklaw ng bundok. Hindi ito sumusunod sa isang paunang nakaplanong ruta, ito ay umaangkop, ito ay yumuko, kung minsan ay binabaligtad nito ang kurso sandali, na nakakahanap ng mga bagong landas sa paligid ng mga hadlang. Gayunpaman, walang tigil, dumadaloy ito patungo sa dagat. Ang paglalakbay ng iyong buhay ay pareho. Magkakaroon ng mga oras na naramdaman mong napalayo sa kasalukuyan, mga oras na natigil ka sa isang tila hindi masusukat na bato, mga oras na ang landas sa unahan ay tila nababalot sa ambon. Ngunit patuloy na gumagalaw, patuloy na dumadaloy. Magtiwala sa proseso, alalahanin ang pagiging matatag ng puno ng oak, hindi mabilang na mga bagyo, ang mga ugat nito ay humuhukay ng malalim sa lupa, ang mga sanga nito ay umaabot sa kalangitan. Hindi ito madaling masira, ito ay yumuko, umaangkop ito, nagtitiis ito. Linangin ang parehong katatagan sa loob ng iyong sarili. Paunlarin ang panloob na lakas upang mapaglabanan ang hindi may iwasang mga pag-aalsa, upang malaman mula sa iyong mga pagkakamali, tumaas muli, mas malakas at mas matalino kaysa sa dati. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, ito ay tungkol sa pag-navigate nito, pag-aaral mula dito, at pagbago ito sa isang mapagkukunan ng lakas. Isipin ang phoenix, na tumataas mula sa abo, muling ipinanganak mula sa apoy. Ang malakas na simbolo na ito ay kumakatawan sa pagbabago ng kapangyarihan ng kahirapan. Ang bawat hamon na kinakaharap mo, bawat paghihirap na iyong tinitiis, ay nagtatanghal ng isang pagkakataon para sa paglaki, para sa pag-renew, para sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sariling potensyal. Yakapin ang apoy, payagan itong pinuhin ka, upang linisin ka, upang ipakita ang kahangahangang pagiging ikaw ay nakalaan upang maging. Huwag ikahiya ang mahirap na pag-uusap, ang mga mapaghamong relasyon, ang mga sandali na sumusubok sa iyong mga limitasyon. Ito ang mga ipinapako kung saan ang iyong espiritu ay hinuhulaan, ang iyong pagkatao ay pino, at ang iyong kaluluwa ay pinalakas. At habang nag-navigate ka sa paglalakbay na ito, alalahanin ang kahalagahan ng pakikiramay sa sarili. Maging mabait sa iyong sarili. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, kahit gaano kaliit. Kilalanin ang iyong mga pagkadilim, sapagkat sila ay bahagi ng kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Huwag ihambing ang iyong sarili sa iba, ang iyong paglalakbay ay ang iyong sarili, natatangi at hindi masisira. Tumutok sa iyong sariling paglaki, ang iyong sariling pag-unlad, ang iyong sariling natatanging kontribusyon sa mundo.
At tandaan, ang pag-ibig na hinahanap mo sa labas ng iyong sarili ay dapat munang linangin sa loob. Pag-aalaga ang iyong panloob na hardin, may posibilidad sa iyong kaluluwa, at hayaang maliwanag ang iyong ilaw para makita ng lahat. Kailangan ng mundo ang iyong natatanging ningning. Huwag hayaan ang anumang bagay na malabo ito. Ngayon, pag-usapan natin ang praktikal na aplikasyon ng lahat ng ito. Ang pagiging matatag ay hindi ilang mystical power, ito ay isang kasanayan, isang kalamnan na pinalakas mo sa pamamagitan ng pare-pareho na pagsisikap. Isipin ito tulad ng pagsasanay para sa isang marathon. Hindi ka lamang magpapakita sa araw ng lahi at inaasahan na manalo, patuloy kang nagsasanay, itinutulak ang iyong mga limitasyon, nagtitiis ng kakulangan sa ginhawa, at ipinagdiriwang ang mga maliliit na tagumpay sa daan. Katulad nito, ang pagbuo ng katatagan ay nangangailangan ng malay-tao na pagsisikap, pang-araw-araw na kasanayan, at isang pagpayag na harapin ang mga hamon sa ulo. Ang isang mahalagang elemento ay ang pagbuo ng isang malakas na sistema ng suporta. Palibutan ang iyong sarili sa mga taong nag-ongat sa iyo, na naniniwala sa iyo, kahit na nagdududa ka sa iyong sarili. Ito ang mga tao na mag-aalok ng paghihikayat, empatiya, at isang ligtas na puwang upang maproseso ang iyong damdamin sa mga mahirap na oras. Huwag matakot na humingi ng tulong, ito ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Lahat tayo ay nangangailangan ng suporta minsan. Mag-isip ng isang makapangyarihang puno ng oak, ang mga ugat nito ay nakikipag-ugnay sa iba, na lumilikha ng isang network ng suporta na nagbibigay daan upang mapaglabanan kahit na ang mga mabangis na bagyo. Ang isa pang pangunahing aspeto ay ang pag-aaral upang mabisa ang pamamahala ng stress. Ang stress ay hindi maiiwasan, ito ay isang bahagi ng buhay. Gayunpaman, kung paano ka tumugon sa stress na makabuluhang nakakaapekto sa iyong pagiging matatag. Bumuo ng malusog na mga mekanismo ng pagkaya, ehersisyo, pagmumuni-muni, paggugol ng oras sa kalikasan, paghabol sa mga libangan, pagkonekta sa mga mahal sa buhay, lahat ito ay makapangyarihang mga tool upang matulungan kang pamahalaan ang stress at mapanatili ang balanse ng emosyonal. Hanapin kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo at gawin itong isang regular na bahagi ng iyong gawain. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliit, pare-pareho na mga aksyon sa pagbuo ng isang pundasyon ng pagiging matatag. Bukod dito, linangin ang kamalayan sa sarili. Bigyang pansin ang iyong mga saloobin, damdamin, at pag-uugali. Alamin na kilalanin ang iyong mga nag-trigger, ang mga sitwasyon o mga taong may posibilidad na itulak ang iyong mga pindutan. Kapag nakilala mo ang mga nag-trigger na ito, maaari kang bumuo ng mga diskarte upang pamahalaan ang iyong mga reaksyon, upang maiwasan ang mga sitwasyong iyon mula sa labis na pag-asa sa iyo. Ito ay nagsasangkot ng pagbuo ng katalinuhan ng emosyonal, ang kakayahang maunawaan at pamahalaan ang iyong sariling damdamin at emosyon ng iba. Ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong mga emosyonal na tugon at pagpili kung paano ka tumugon, sa halip na reaksyon ng walang pasubali. Sa wakas, tandaan ang kapangyarihan ng pananaw. Kapag nahaharap sa isang hamon, subukang tumalikod at tingnan ang sitwasyon mula sa isang mas malawak na pananaw. Ito ba ay tunay na sakuna tulad ng nararamdaman sa sandaling ito? Mahalaga ba ito sa 1 taon, 5 taon, 10 taon? Kadalasan, kung ano ang tila isang napakalaking balakid sa kasalukuyan ay maaaring lumitaw ng mas maliit kapag tiningnan mula sa isang mas mahabang oras. Ang paglilinang ng isang pakiramdam ng pananaw ay tumutulong sa iyo na mapanatili ang isang pakiramdam ng proporsyon, pinipigilan ka mula sa pagbog ng mga menor de edad na mga pag-setback, at pinapayagan kang mag-focus sa mas malaking larawan, ang iyong pangmatagalang mga layunin, at ang iyong pangkalahatang layunin. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng isang nababanat na mindset sa mga mapaghamong oras. Tandaan, mahaba ang paglalakbay, tumutok sa pag-unlad na ginagawa mo, hindi lamang ang patutunguhan. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa ilang mga praktikal na diskarte na maaari mong ipatupad upang mabuo ang iyong pagiging matatag. Napag-usapan namin ang kahalagahan ng isang sistema ng suporta, pamamahala ng stress, kamalayan sa sarili, at pananaw. Ngunit paano mo talaga isinasagawa ang mga ito? Magsimula tayo sa pagbuo ng network ng suporta. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan, ito ay tungkol sa paglilinang ng mga makabuluhang ugnayan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyong kagalingan.
Isaalang-alang kung sino sa iyong buhay ang umaangkop sa paglalarawan na ito. Ito ba ay isang miyembro ng pamilya? Isang malapit na kaibigan? Isang mentor? Isang therapist? Marahil ito ay isang kombinasyon ng lahat ng ito. Pangangalagaan ang mga ugnayang ito. Gumawa ng oras para sa kanila. Makipag-usap ng bukas at matapat. Huwag matakot na maging mahina at ibahagi ang iyong mga pakikibaka. Tandaan, ang kahinaan ay isang lakas, hindi isang kahinaan. Pinapayagan nito ang iba na kumonekta sa iyo sa isang mas malalim na antas at mag-alok ng suporta na kailangan mo. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa pamamahala ng stress. Hindi ito tungkol sa pagtanggal ng stress ng buo, imposible yun. Ito ay tungkol sa pag-aaral upang pamahalaan ito ng epektibo upang hindi ka mapuspos. Mag-isip tungkol sa iyong kasalukuyang mga diskarte sa pamamahala ng stress. Nagtatrabaho ba sila? Kung hindi, ano pa ang maaari mong subukan? Eksperimento sa iba't ibang mga diskarte hanggang sa nahanap mo kung ano ang pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Marahil ito ay regular na ehersisyo, isang brisk lakad, isang session ng yoga, o isang laro ng basketball. Marahil ito ay mga kasanayan sa pagmumuni-muni o pag-iisip, na nakatuon sa iyong hininga at naruroon sa sandaling ito. Marahil ay gumugol ng oras sa kalikasan, pagpunta sa paglalakad, o pag-upo lamang sa isang parke at tinatangkilik ang sariwang hangin. O marahil ito ay mga hangarin na malikhaing pagpipinta, pagsulat, paglalaro ng musika. Ang susi ay upang makahanap ng mga aktibidad na makakatulong sa iyo na makapagpahinga, distress, at muling magkarga ng iyong mga baterya. I-schedule ang mga aktibidad na ito sa iyong araw, tulad ng anumang iba pang mahalagang appointment. Gawin ang mga ito ng isang hindi na pagkasunduang bahagi ng iyong nakagawian. Ang kamalayan sa sarili ay isa pang kritikal na sangkap. Ito ay nagsasangkot ng pagbibigay pansin sa iyong mga saloobin, damdamin, at pag-uugali. Ang journal ay maaaring maging isang malakas na tool para sa pagbuo ng kamalayan sa sarili. Gumawa ng ilang oras bawat araw upang pagnilayan ang iyong mga karanasan, iyong damdamin, at iyong mga reaksyon. Ano ang nag-trigger ng iyong emosyon? Paano ka tumugon? Ano ang magagawa mo ng iba? Ang prosesong ito ng pagmuni-muni sa sarili ay makakatulong sa iyo na makilala ang mga pattern sa iyong pag-uugali at bumuo ng mga diskarte para sa pamamahala ng iyong mga reaksyon ng mas epektibo. Isaalang-alang ang paghanap ng propesyonal na tulong kung nahihirapan ka sa kamalayan sa sarili o pamamahala ng iyong emosyon. Ang isang therapist ay maaaring magbigay sa iyo ng gabay at suporta sa pagbuo ng mga kasanayang ito. Huwag mag-atubiling maabot, ito ay isang tanda ng lakas, hindi kahinaan. Sa wakas, bisitahin natin ang kapangyarihan ng pananaw. Kapag nahaharap sa isang hamon, madali itong mahuli sa agarang emosyon at mawala ang paningin ng mas malaking larawan. Magsanay sa pag-reframing ng iyong mga saloobin. Sa halip na tumuon sa mga negatibong aspeto ng isang sitwasyon, subukang kilalanin ang mga positibong aspeto, kahit na mukhang maliit sila. Hindi ito nangangahulugang hindi papansin ang mga paghihirap, nangangahulugan ito na kilalanin ang mga ito habang kinikilala din ang potensyal para sa paglaki at pag-aaral. Tandaan, ang mga hamon ay mga pagkakataon para sa paglaki. Pinipilit ka nilang umangkop, matuto, at maging mas malakas. Yakapin ang mga hamon, alamin mula sa kanila, at sumulong sa nabagong pagpapasya. Ang paglalakbay na ito ng pagbuo ng katatagan ay isang tuloy-tuloy na proseso, isang marathon, hindi isang sprint. Magkakaroon ng pag-aalsa, ngunit ang susi ay upang patuloy na sumulong, isang hakbang sa bawat oras. Tandaan, ikaw ay may kakayahang higit pa sa iniisip mo. Tandaan na ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa pag-iwas sa stress, ito ay tungkol sa pagbabounce pabalik mula rito. Ito ay tungkol sa pagbuo ng kaisipan at emosyonal na lakas upang may navigate ang hindi may iwasang mga pag-setback ng buhay. Isipin ito tulad ng isang kalamnan, mas maraming ginagawa mo ito, mas malakas ito. At tulad ng anumang kalamnan, nangangailangan ito ng pare-pareho na pagsasanay. Ang isang epektibong diskarte ay ang paglinang ng isang malakas na sistema ng suporta. Palibutan ang iyong sarili ng positibo, sumusuporta sa mga taong naniniwala sa iyo at hinihikayat ang iyong paglaki. Ang mga individual na ito ay maaaring mag-alok ng isang tainga ng pakikinig, isang balikat upang umiyak, at mga salita ng paghihikayat kapag nakakaramdam ka. Pangangalagaan ang mga ugnayang ito,
aktibong lumahok sa iyong mga lipunang panlipunan. Gumawa ng oras para sa mga makabuluhang koneksyon, kung ito ay isang tawag sa telepono sa isang mahal sa buhay, isang petsa ng kape kasama ang isang kaibigan, o isang hapunan ng pamilya. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagtatakda ng makatutuhanang mga inaasahan. Madalas nating inilalagay ang napakalawak na presyon sa ating sarili na maging perpekto, upang makamit ang lahat ng ating pag-iisip, at gawin itong walang kamali-mali. Ito ay isang hindi makatutuhanang pag-asa. Ang pagiging perpekto ay isang ilusyon. Sa halip, tumuon sa pag-unlad, hindi pagiging perpekto. Ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay sa daan. Kilalanin ang iyong mga nagawa, kahit gaano kaliit ang kanilang tila. Ito ay mapalakas ang iyong kumpiyansa at mag-udyok sa iyo na patuloy na sumulong. Hatiin ang malaki, labis na mga gawain sa mas maliit, mas mapapamahalaan na mga hakbang. Gagawin itong pakiramdam ang proseso na hindi gaanong nakakatakot at mas makakamit. At tandaan na patawarin ang iyong sarili para sa mga pag-aalsa. Lahat ay nagkakamali, ito ay bahagi ng proseso ng pag-aaral. Alamin mula sa iyong mga pagkakamali, ayusin ang iyong diskarte, at patuloy na sumulong. Ang pagbuo ng isang mindset ng paglago ay mahalaga din. Ito ay nagsasangkot ng pagtingin sa mga hamon bilang mga pagkakataon para sa paglaki at pag-aaral, sa halip na mga banta o pagkabigo. Naniniwala ang mga individual na may mindset ng paglago na ang kanilang mga kakayahan at katalinuhan ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng dedikasyon at masipag. Niyakap nila ang mga hamon, natututo mula sa mga pagkakamali, at nagpapatuloy sa harap ng mga pag-aalsa. Nakikita nila ang pagsisikap bilang landas sa mastery, at inspirasyon sila ng tagumpay ng iba. Linangin ang mindset na ito sa pamamagitan ng aktibong naghahanap ng mga hamon at pagtingin sa kanila bilang mga pagkakataon upang matuto at lumago. Yakapin ang mga pagkabigo bilang mahalagang karanasan sa pag-aaral, pagsusuri kung ano ang mali at kung paano ka mapapabuti sa susunod. Tandaan, ang mga pag-setback ay pansamantala, ngunit ang iyong potensyal para sa paglago ay walang hanggan. Tumutok sa iyong mga lakas at aktibong gumana sa pagbuo ng iyong mga kahinaan. Mapapahusay nito ang iyong tiwala sa sarili at nababanat. Ipagdiwang ang pag-unlad na ginawa mo, kahit gaano kaliit, at tandaan na ang iyong paglalakbay ay natatangi at mahalaga. Huwag ihambing ang iyong sarili sa iba, tumutok sa iyong sariling pag-unlad at ipagdiwang ang iyong sariling mga nagawa. Ang isa pang hindi kapani-pani walang makapangyarihang tool sa iyong arsenal ay ang pag-iisip. Hindi ito tungkol sa pagtakas sa iyong mga problema, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnay sa kanila ng lubusan at sinasadya. Maglaan ng oras bawat araw, kahit 5 minuto lamang, upang simpleng naroroon. Pansinin ang iyong hininga, ang mga sensasyon sa iyong katawan, ang mga tunog sa paligid mo. Ang pagsasanay na ito ay nakakatulong upang kalmado ang isip, bawasan ang stress, at pagbutihin ang focus. Kapag nasasaktan ka, huminga ng ilang malalim na paghinga at dalhin ang iyong pansin sa kasalukuyang sandali. Pinapayagan ka ng pag-iisip na obserbahan ang iyong mga saloobin at emosyon ng walang paghuhusga, na kinikilala ang mga ito bilang mga karanasan sa paglipad sa halip na permanenteng katotohanan. Ang hiwalay na pagmamasid na ito ay maaaring hindi kapani-pani walang pagpapalaya. Subukang isama ang pag-iisip sa iyong pang-araw-araw na gawain sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, yoga, o kahit na maingat na paglalakad. Bigyang pansin ang mga detalye ng iyong paligid, pansinin ang mga kulay, texture, at amoy. Makisali sa lahat ng iyong pandama. Ang pinataas na kamalayan na ito ay hindi lamang mababawasan ng stress ngunit mapahusay din ang iyong mga kasanayan sa pagkamalikhain at paglutas ng problema. Malalaman mo ang iyong sarili na gumagawa ng mas maraming mga desisyon na may malay tao, sa halip na gumanti ng walang pasubali sa mga sitwasyon. Bukod dito, ang pakikiramay sa sarili ay pinakamahalaga. Tratuhin ang iyong sarili ng parehong kabaitan at pag-unawa ay mag-aalok ka ng isang malapit na kaibigan na nakikipaglaban sa mga katulad na hamon. Kilalanin ang iyong mga pagkadilim, lahat ay mayroon sila. Sa halip na mapahamak ang iyong sarili para sa mga pagkakamali, mag-alok sa iyong sarili ng mga salita ng paghihikayat at suporta. Kilalanin na ang mga pag-setback ay isang normal na bahagi ng buhay at huwag tukuyin ang iyong halaga.
Magsagawa ng pagpapatawad sa sarili, alamin mula sa iyong mga pagkakamali at magpatuloy. Ang pakikiramay sa sarili ay hindi tungkol sa pag-iingat sa sarili, ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong likas na halaga at paggamot sa iyong sarili ng may paggalang. Tungkol ito sa pag-unawa na ikaw ay tao, may kakayahang parehong magagandang bagay at pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng iyong mga pagkadilim at yakapin ang iyong mga kahinaan. Ang pagtanggap sa sarili ay ang pundasyon ng tunay na pagpapahalaga sa sarili. Kapag nililinang mo ang pakikiramay sa sarili, lumikha ka ng isang ligtas na puwang para sa paglaki at pagiging matatag. Mas mahusay kang kagamitan upang mahawakan ng mga hamon at pag-aalsa na may biyaya at pag-unawa. Sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral. Huwag tumigil sa paghahanap ng kaalaman at pagpapalawak ng iyong mga abot-tanaw. Magbasa ng mga libro, dumalo sa mga workshop, makinig sa mga podcast, at makisali sa mga pag-uusap sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Yakapin ang buhay na pag-aaral bilang isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at paglaki. Ang mundo ay patuloy na umuusbong, at ganoon din ang dapat mo. Ang patuloy na pag-aaral ay nagpapanatili ng iyong isip na matalim, hinamon ang iyong mga pagpapalagay, at magbubukas ng mga bagong posibilidad. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng mga bagong kasanayan, ito ay tungkol sa paglilinang ng isang mindset ng pag-usisa at uhaw sa kaalaman. Galugarin ang iba't ibang larangan ng interes, hakbang sa labas ng iyong kaginhawaan zone, at yakapin ang mga bagong hamon. Ang mas natutunan mo, mas lumalaki ka, kapwa personal at propesyonal. Ang patuloy na paglago na ito ay hindi lamang mapapahusay ang iyong mga kakayahan ngunit gasolina din ang iyong pagnanasa at layunin. Tandaan na ang pag-aaral ay isang panghabambuhay na proseso, isang paglalakbay na walang pangwakas na patutunguhan. Yakapin ang pakikipagsapalaran, at tamasahin ang pagsakay. At nagsasalita ng patuloy na pag-aaral, pag-usapan natin ang tungkol sa mentorship. Ang paghahanap ng isang mentor, o kahit na mas mahusay, nagiging isa, ay maaaring maging pagbabago. Ang isang mentor ay nagbibigay ng gabay, suporta, at ibang pananaw, na nag-aalok ng mahalagang pananaw na maaari mong makaligtaan sa iyong sarili. Maaari nilang hamanin ang iyong mga pagpapalagay, tulungan kang makilala ang mga bulag na lugar, at itulak ka sa kabila ng iyong napansin na mga limitasyon. Ngunit ang mentorship ay hindi isang one-way na kalye. Ito ay isang gantimpalang relasyon. Habang natututo ka mula sa iyong mentor, nag-aambag ka rin ng iyong sariling natatanging karanasan at pananaw. Ang pagpapalitan ng kaalaman at ideya na ito ay lumilikha ng isang malakas na synergy na nakikinabang sa kapwa-partido. Mag-isip tungkol sa pagkilala sa isang tao na ang landas na iyong hinahangaan, na ang mga kasanayan na iginagalang mo, at kung saan ang karunungan na iyong pinahahalagahan. Umabot sa kanila, maaari kang magulat sa kanilang pagpayag na ibahagi ang kanilang kaalaman. Huwag matakot na humingi ng tulong o gabay. Alalahanin, kahit na ang pinakanagawa ng mga individual sa sandaling kailangan ng suporta at direksyon. At pantay na mahalaga, isaalang-alang ang posibilidad ng pagtuturo sa iba. Ang pagbabahagi ng iyong kaalaman at karanasan ay hindi ka pani-pani walang reward. Tumutulong ito na palakasin ang iyong pag-unawa sa paksa ng paksa, at pinapayagan ka nitong makagawa ng isang positibong epekto sa buhay ng iba. Ang gawain ito ng pagbabalik ay hindi ka pani-pani walang katuparan at nag-aambag sa isang pakiramdam ng layunin at kahulugan sa iyong buhay. Ito ay isang malakas na siklo ng paglago at pag-aaral na nakikinabang sa lahat ng kasangkot. Ang mentorship ay isang malakas na tool para sa personal at propesyonal na pag-unlad. Ito ay isang paglalakbay ng ibinahaging pag-aaral at paglaki ng isa't isa. Higit pa sa mentorship, isaalang-alang ang kapangyarihan ng networking. Ang pagtatayo ng malakas na ugnayan sa mga tao sa iyong larangan at higit pa ay napakahalaga. Dumalo sa mga kaganapan sa industriya, sumali sa mga propesyonal na organisasyon, at aktibong lumahok sa mga online na komunidad. Ang networking ay hindi lamang tungkol sa pagkolekta ng mga card ng negosyo, ito ay tungkol sa pagbuo ng mga tunay na koneksyon sa mga individual na nagbabahagi ng iyong mga interes at hilig. Ang mga koneksyon na ito ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga pagkakataon, pakikipagtulungan, at pagkakaibigan. Tandaan, madalas na hindi ang alam mo, ngunit kung sino ang alam mong magbubukas ng mga pintuan.
At hindi ito tungkol sa pagsasamantala sa mga koneksyon, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang sumusuporta sa pamayanan kung saan maaari mong kapwa matuto mula sa at mag-ambag sa iba. Mag-isip tungkol sa halaga ng magkakaibang pananaw. Ang paligid ng iyong sarili sa mga tao mula sa iba't ibang mga background, na may iba't ibang mga karanasan, at iba't ibang mga paraan ng pag-iisip, pinalawak ang iyong mga abot tanaw at hamon ang iyong mga pagpapalagay. Ang iba't ibang mga pananaw na ito ay maaaring humantong sa mga malikhaing solusyon at makabagong mga ideya na hindi mo nais isaalang-alang kung hindi man. Yakapin ang pagkakaiba-iba bilang isang mapagkukunan ng lakas at paglaki, kapwa personal at propesyonal. Aktibong maghanap ng magkakaibang mga pananaw at makisali sa mga makabuluhang pag-uusap sa mga tao mula sa iba't ibang mga lakad ng buhay. Ang mga pananaw na nakukuha mo ay hindi mababago. Ang may malay tao na pagsisikap na linangin ang magkakaibang mga relasyon ay mapayaman ang iyong buhay at ang iyong trabaho sa mga paraan na hindi mo naisip. Kaya, anong natatanging karanasan sa mentorship ang hahanapin mo, o mag-alok ngayon? Upang sumisid ng mas malalim sa mga diskarte na ito at i-unlock ang higit pang mga potensyal, mag-subscribe sa channel, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan, at suriin ang aking susunod na video sa pagbuo ng mga makapangyarihang network. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang pag-aaral at paglaki. Ito si Marco.